Oh. Ngayon, ito yung video na ni Matibag. Wrote in your column that Vice President Sara is a Bratinella. Why did you say that? Well, yung Bratinella kasi, let me explain. Yung Bratinella, alam na natin, that's a millennial term na pagka yung medyo may pagka-rebel ka or you want your, na everything that will happen your way. Kung hindi, you will have tantrums or magagalit ka, makipag-away ka. So that's exactly what's happening. Tawag niya kay Sara, Bratinella. And she is being asked to explain how do you use confidential. No, I don't want to answer. That's not related to the story. And she will start doing the name calling pagka hindi nangyari. Because she had her way during the 6 years term of his father. Yung gusto niya, it's really happening. Can you imagine? I mentioned earlier, she was able to maneuver to replace former Speaker Pantaleon Alvarez kung sino yung pinili niya. She was the one. She was really the one who's been calling the congressman that we have to replace. No, di ba? So, iniisa-isa niya rito, pinakikita niya gaano talaga ka-Bratinella si Sara. Na, yung tipong lahat na lang ng magustuhan niya, di ba? Gusto niya, nakukuha niya. No, kaya naman nga, kitang-kita niyo rin sa impeachment niya. Tinatrabaho nila. Kaya lang, mukhang ang impeachment po talaga, yung talagang nagpapangarag dito kay Sara. Hindi dahil sa mawawala siya sa pwesto, mayaman na yan eh. Milyonarya na yan eh. Di ba? Dami ng pera yan, di na magugutuman ng mga anak niyan. Kung hindi po, nanganganib nga yung bank accounts. So, kaya ngayon, talagang todo delay, hangga't maaari, madali nila rin sa technicalities. Replace it. Kaya nga nung napalitan si Bebot noon, si PRRD had a statement, ingat kayo sa babae na yan, talagang kaya niya magpapalit ng speaker. Kahit sa Davao niya inoperate yan. Ganon. Yun. So, tanga rin yung mga taong sumusunod ng ganon-ganon na lang kay Sara. It's exactly the behavior of somebody na pagka hindi mo makuha yung gusto mo, may gagawin ka palagi. Imagine nung hindi niya, gusto niyang palitan din si Speaker Romualdez. Nung hindi nangyari yon at si Speaker Romualdez, good thing he act immediately because for him, yung mga kudita sa Congress, it always should be a nip on the bud. Ayun ang term na ginagamit ni Speaker. At nung pinalitan, tinanggal sa pagka-senior deputy speaker si former President Gloria Macapagal Arroyo, nag-resign siya sa partido. Tapos ngayon, iba na yung sinasabi niya. Before... Diba? So ito naman ho yung nangyari noon. Sinasabi ni Melvin Matibag, at totoo naman, na may plano nga talaga siya na palitan, mapatalsik sa pwesto si Martin Romualdez. At ang iuupo, etong senior deputy speaker si dating Presidente Arroyo. Kaya lang nga, syempre, nagkabukingan. Paano hindi mabubuking? Tinatanggi-tanggi nila, di ba? Pero merong mga nakasama ni Gloria na dinudoktrinahan niya para sa kudeta laban kay Martin ang nag-divulge na ang plano talagang pinag-uusapan nila ron, Yuki Sawaki and Lens Impact, etong tawag dito, teka, ano yun, may tanong. It appears now that Senator Escudero seen bias regarding the impeachment trial. Yes, indeed. Diba? Totoo yan. Yung dun sa Korea, pinaplano nga raw po talaga nilang palitan si Martin. Then Martin Romualdez, di ba? Yung kanyang kaalyado, maaring siguro inutos niya rin na kailangan nang matanggal yan si Gloria. Di ba? Ang nagano sa kanya in the last 2 minutes ng session, dinaan sa motion na kung saan wala nang makapagtatanggol kay Gloria Arroyo. Ilan-ilan na lang sila na nandoon sa session. Tapos natuluyan ma-demote si Gloria Arroyo. Tapos ginawa ni Sara Duterte ron sa asar tawag dito, nagbitiw siya sa Partido Lakas, CMD. Diba? Ni Gloria Arroyo at saka ni Martin Romualdez. Yun. Pag hindi niya nakuha yung gusto niya, magmamaktul-maktul. He was saying na ito yung unity, I'm campaigning. At saka naalala ko, yung kay Bebot Alvarez, na hindi ko maintindihan bakit nagsusumiksik pa rin sa kanila, ginawan siya ni Sara ng katarantaduhan noon dahil lamang siya po ay nagbiro na si Digo nga ang presidente. But I can impeach him. Totoo naman yun, being the Speaker of the House.
di ba pwede niyang ma-impeach yun kapag kami nag-file ng complaint. Kasi siya talaga yung mag-a-accuse eh. Siya yung mag-aakusa. Kaya lang hindi nagustuhan ni Sara yon. Kinapikon niya yon. At mainit ang ulo niya sa mga taga-PDP laban. Sabi niya nga eh, ayaw niyang maging bahagi ng buhay niya ang PDP laban. Pero ngayon, mukhang kampi-kampihan na sila. Diba? Hindi niya matanggap yun. Ayun, pina-kick out niya si Bebot Alvarez na BFF ng tatay niya. Magkaibigan kami. Pero iba na ngayon. Sinasabi na niya ngayon may issue ng pulburon. Mga ganyan ba? So, hindi maganda. So, that's what I'm Diba? Ugaling Bratinela. No? Hindi mo nakuha yung gusto mo kay PBBM, titirahin mo naman ang mga akusasyon na adik, may pulburon, di ba? May video pa si Sara, may pamangga-mangga pa. Yan, mahusay magparinig. Tama ho kayo. Mahusay magparinig. saying. We don't protect a specific person, we protect the mandate. She enrolled to be the vice president of President Bongbong Marcos. And she knows very well that the term is 6 years. So dapat the entire 6 years, tumulong ka. And if you cannot accept it, it's okay probably to criticize, but you resort to name calling or coming out with fake videos just to accuse the president na involved siya sa illegal acts of the doing drugs. I think that is something that's not sit well to anybody. So that is exactly the actions of somebody who is a bratinela. Yan mula pa ho mismo sa kanya yan kay Attorney Melvin Matibag ng dating Secretary General ng PDP Laban. Diba? Mismo mga kaalyado nga nila naglalayasan sa kanila Yung mga talagang sip-sip na lang talaga at merong mga self-vested interest, yun ang mga nagpapanatili. Diba? Ay nako. Alright, so iwan muna natin ito. Ayun si Gloria Arroyo, sa traidor yan, parang si Xi Jinping na agaw ng possession. Yan inagawan nga niyan si Erap ng posisyon, basta masamang tao mahirap mamatay. Oo nga parang totoo nga yan. Diba? I really salute you, Sir Torre. Yan, kayo ang tunay at tapat na tumutupad sa inyong sinumpaan. Kayo ang napakagandang halimbawa. God bless and protect. Oo nga matalino nga Diba? Samantalang yung iba, kapitoko. Prof, nag-withdraw na ba? Kaya nga Nagbawas na ng kayamanan ng mga loko, pampondo sa troll farms nila. Kaya lang wala, ibinuking nga ni Melvin Matibag yung galawan. Kasi kapansin-pansin una deadma lang Petics mode lang 'Di ba? Tapos siguro napagtanto na naman nila. Katulad lang din ng nangyari noon, panahon ni Duterte, sabi ni Trillanes, ayaw niyong itigil yung patayan ng war on drugs mo, kakasuhan ka namin sa sa ICC. Sagot naman niya, go ahead. Di sinampahan ng kaso. Nademanda siya. Ayun, nataranta. Kalas, bigla sa ICC. Noong 2018. Ngayon kay Sara, ganun din. Deadma lang, baliwala lang. Di ba yung impeachment case laban sa kanya na nasa Senate. Pero kasi, merong mga kasaysayan na na tawag dito, meron sa kasaysayan na yung mga kaalyado ng administrasyon o kaalyado ng isang tao, ganyan, pagdating ng impeachment, nagbabago yung kanilang desisyon. Either nababayaran like yung case nung kay Corona, meron namang iba na katulad nitong panahon nakasama ni Erap, yung mga senador, katropa niya, di ba, mga kongresista, di kalaunan, ito rin mga tao, the same faces din ang nag-impeach sa kanya. Di ba? So sabi nga, hindi predictable ang Senado pagdating dyan. Number one na rin siyempre yung if the price is right. Iniisip nila yung future political nila yung yung impact ng impeachment at desisyon nila doon
para sa kanilang future political career. Kung makaka-survive pa ba sila after that o hindi na. That's right. Yan po nagsimula ng nawala si Gloria, 'di ba? Diyan nagalit si Sara noon at tinawag niya si Martin Romualdez na tambaluslos. Yan 'yon, tama po kayo. Sabi, hindi talaga matalino sila Digong nyo. Puro mura at tapang kuno pero mga tanga. 'Di ba? Yun na nga yung alam niyo kinakalat na nga nila na yung naka-robe na purple robe si Duterte. Katarantaduhan yun. Never magsusuot ng purple robe si Duterte diyan sa Korte Suprema. Yung purple robe po yan ay sinuot yan ni Gismundo. No, sinuot ni Gismundo yon. Makikita niyo yan sa Korte Suprema. Teka, tingnan ko kung meron pa akong picture niyan. Yung naka-purple robe na yan, wala na. Pero yung naka-purple robe na yan, again, diyan nga po yan sa Korte Suprema na suot-suot niya. Alam ko merong isang event na diyan, kung saan oath-taking ito Tapos oath-taking yan, sinalubong sila ni Chief Justice Gismundo. Tapos naka-purple robe sila. Ngayon, kapag meron pong mga oral argument diyan sa mga petition sa Korte Suprema, ang suot po ng mga involved ay black gown. Yun po yung suot nila. Pareho ng mga nasa ng mga justices, nakaitim din sila. Kaya yung sinasabi na ron, strategist. Yan, lalo ho talagang exciting yung yung impeachment. Diyan natin makikita gaano siya talaga kagaling bilang isang strategist daw. 'Di ba? Si Digong. That's right. Mga justice lang nagsusuot ng purple robe. No, pero 'yun ang pinakakalat na nila. At yung presensya daw ni Duterte magdudulot daw ito ng matinding pagyanig sa mga justices. Susumbatan na naman nila kasi nga ng utang na loob. What Sarah wants, Sarah gets impeached. Wag niyo hong iwanan, Sam. Wag niyo iwan ang mga Duterte. Kukunti na lang kayo. Okay? Konti na lang kayo. Pakunti pa kayo lalo. Nako. Wag niyong iiwan. Wag forever kayo. Okay, and then Freely Barrientos ng New Zealand. Magandang araw po. Ito, Brenda po talaga. O nga, Brenda means pag gusto, walang makakapigil. Kaya tama lang na ma-impeach at wag nang makahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Diba? Yan, no more Duterte daw. And then si Tingala, ano sabi? Ayaw. Wala kaming pakialam kung Duterte kayo. Alam namin kung ano kayo. Yun. Oy, sige ho. May isang oras na tayo, no? 1 hour and 16 minutes sa dalawang topic natin. Sabi, basta tiwala ako kay Congresswoman Luistro at Rog. Ganon din kay Kong Akop at iba pa, sabi ni Luz Valdez. Magandang bakbakan yan pagdating sa sa impeachment trial. Kaya dapat huwag hong harangin ni Sara. 'Di ba? Huwag harangin yung impeachment na yan, hayaang matuloy. Total, ready si Duterte. Magsusuot na daw ng gown. ng robe. Okay? So, thank you so much. May nagtatanong rito kanina. Ano yung sinasabi ni Takero? Saan na yun? Takero. Okay, from Maria Aleli Inakay. Sir JDB, sino po kaya ang tinutukoy ni Takero na balak lumipat sa admin na 2 tao? Nako, hindi ko po alam yan kung sino. Si Takero po sana ang natanong ninyo diyan kung sino po yung 2 tao na yan. I have no idea. Sorry po. Wala pa ko talagang ka-idea diyan.
Okay, so buyers po muna at maraming salamat po sa inyong lahat. Whoa, 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 whoa. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakaisa ng damdamit hangarin, alyansang pinagtibay ng pangarap at adhikain, sinubok ngunit nanatiling tutok hanggang sa tuktok. Alyansang tutulong, tutugon sa hamon ng panahon, di susuko, di titiklop, laban natin to, mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisikaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Demonyo ka, kriminal ka, utang ina mo, Tore. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tore. Kasi si Tore Berdogo. Si Tore, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon.